Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ay narito na naman tayo upang talakayin ang isang panibagong paksa. Ang paksa natin sa araw na ito ay patungkol sa kawalan ng trabaho. Kung magagawang gamitin ng malaking bahagi ng ating populasyon ang kanilang kaalaman at kasanayan sa trabaho, magiging maunlad ang ekonomiya ng bansa. Ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA noong Abril taong 2023, tinatayang 65.1% ang laki ng mga partisipasyon sa lakas paggawa o Labor Force Participation Rate o LFPR. Sa paksa na ito ay mayroon tayong layunin. Una ay kaya kong bumuo ng dalawang mungkahing solusyon sa isang napiling negatibong epekto ng globalisasyon. Pangalawa ay kaya kong ipaliwanag kung bakit epektibo ang bawat mungkahing solusyon batay sa ebidensya. At pangatlo ay kaya kong tasahin ang tatlong implikasyon ng mga suliranin sa paggawa at pamumuhay ng mga manggagawa at pamilyang Pilipino. At panghuli ay kaya kong suriin ang mga dahilan, sanhi at bunga ng mga suliranin sa paggawa at pamumuhay. Kapag sinabi nating kawalan ng trabaho, ito ay tumutukoy sa mga taong hindi makahanap ng anumang trabaho sa kabila ng pagkakaroon nila ng kakayahang magtrabaho at pagsisikap ng maghanap. Upang maituring na walang trabaho, ang individual ay isang aktibong bahagi ng lakas paggawa ngunit di makahanap ng trabaho. Una ay may trabaho o yung tinatawag nating employed. Tumutukoy ito sa mga tao na naitalang may trabaho o may pinamamahala ang negosyo. Itinuturing na may trabaho ang may ginagawang trabaho kahit sa loob lamang ng isang oras. Sunod ay walang trabaho o unemployed. Ito naman ay tumutukoy sa lahat ng edad 15 pataas na walang trabaho o negosyo at aktibong naghahanap ng trabaho, kabilang din dito ang mga hindi naghahanap ng trabaho dahil sa paniniwalang walang nakalaang trabaho sa kanila, may temporaryong sakit o naghihintay ng resulta ng aplikasyon sa trabaho. Sunod ay ang sub-empleyado o yung tinatawag nating underemployed. Ito naman ay tumutukoy sa mga empleyadong nais na magdagdag ng mga oras ng paggawa sa kanilang kasalukuyang trabaho, nais magkaroon ng iba o dagdag na trabaho o nais maghanap ng trabaho na may mas mahabang oras sa paggawa. Sunod ay ang lakas paggawa o labor force. Ito naman ay tumutukoy sa mga edad 15 pataas na may kakayahan at kasanayan sa paggawa, may trabaho man o wala. Hindi kabilang dito ang mga taong walang trabaho dahil nag-aaral pa, piniling maging may bahay, may kapansanan o manggagawang nagretiro na. Sunod ay ang Labor Force Participation Rate o LFPR. Ito ay tumutukoy sa bahagdan ng buong populasyon na edad 15 pataas na nakikilahok sa lakas paggawa bilang nagtatrabaho na o naghahanap ng trabaho. Sunod ay ang paggawa o labor. Ito ay tumutukoy sa paggugol ng isang individual sa kanyang pisikal na lakas at isip upang makagawa ng mga kapaki-pakinabang na produkto o serbisyo. Sa pamamagitan ng paggawa ng produkto at pagbibigay ng serbisyo, natutugunan ang pangangailangan ng mga tao. Sunod ay ang sahod o sweldo o wage. Ito ay tumutukoy sa salaping natatanggap ng individual bilang kabayaran sa paggawa o pagtatrabahong inilaan upang makagawa ng mga produkto at serbisyo sa isang takdang panahon. Ang pamahalaan ay nagtatakda ng pinakamababang sahod o minimum wage na makukuha ng isang manggagawa bilang legal na kahingian sa mga nagbibigay ng trabaho o employer. Maaaring tumaas dito ang sahod ng isang manggagawa ngunit hindi dapat bumaba rito. Iba-iba ito sa bawat rehiyon. Sunod ay ang sapilitang paggawa o forced labor. Ito ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan ang isang tao ay pinilit o sapilitang pinagtrabaho ng labag sa kanyang kagustuhan. Ito ay isang uri ng pang-aabuso sa karapatang pantao dahil nawawalan ng kalayaan ang individual na pumili ng trabaho, mangibang bansa, o hindi sumali sa anumang uri ng trabaho na kanyang ginagawa. Ang huli ay ang pagtatrapiko ng tao o human trafficking. Ito ay tumutukoy sa iligal na paglipat o pagpapalit ng tao mula sa isang lugar sa pamamagitan ng puwersa, panloloko o pananamantala sa kanyang mahirap na kalagayan.
Ito ay isang malubhang paglabag sa karapatang pantao at karaniwang may layuning gamitin ang mga biktima sa iba't ibang paraan tulad ng sexual na eksploitasyon, sapilitang paggawa, kriminal na gawain, pananakit at iba pa. May 4 na uri ng kawalan ng trabaho. Ito ay ang demand deficient, frictional, structural at voluntary. Kapag sinabi nating desempleong kapos sa demand o demand deficient unemployment, ito ay ang pinakamalaking sanhi ng kawalan ng trabaho na karaniwang nangyayari sa panahon ng resesyon o laganap at mahabang panahon ng pagbagal o pagbagsak ng mga gawaing ekonomiko. Kapag ang mga kumpanya ay nakararanas ng pagbaba sa demand para sa kanilang produkto o serbisyo, nagbabawas sila ng kanilang produksyon na nangangahulugang nagbabawas din o nagtatanggal ng mga manggagawa. Sunod ay ang desempleong pansamantala o frictional unemployment. May tuturing na hindi nakasasama ang desempleong pansamantala sapagkat maaari itong indikasyon ng isang malagong ekonomiya. Nangyayari ito kapag kusang naghahanap ng trabaho o ng bagong propesyon ang isang manggagawa. Karaniwan, ito ay makikita sa isang lumalago at matatag na ekonomiya at itinuturing na isang uri ng likas na kawalan ng trabaho. Pangatlo ay ang desempleong struktural o structural unemployment. Ito ay nagmumula sa hindi pagkakatugma ng kasanayang hinihingi sa isang trabaho at kasanayang mayroon ang manggagawa. Ito ay tinatawag ding skill gap. Nangyayari din ito kapag ang manggagawa ay may kakayahan para sa isang trabaho subalit hindi niya mapupuntahan ang lokasyon ng trabahong ito. Halimbawa, may bukas na trabaho para sa pagtuturo sa bansang Hapon, subalit hindi makakuha ng work visa ang manggagawa dahil sa paghihigpit dito. Panghuli ay ang desempleong voluntaryo. Ito ay nangyayari kapag ang isang manggagawa ay nagpasya na umalis sa isang trabaho dahil hindi nakasasapat ang kanyang kinikita. Ang isang halimbawa nito ay ang isang manggagawa na ang kinikita ay mas mababa kaysa sa kanyang antas ng pamumuhay o pangangailangan. Narito naman ang mga sanhi ng kawalan ng trabaho. Ang karaniwang dahilan ng kawalan ng trabaho ay ang paglaki ng populasyon, labis na supply ng lakas paggawa at kakulangan sa oportunidad. Halina't pag-aralan ang mga sumusunod na sanhi ng kawalan ng trabaho. Una ay ang mabilis na antas ng paglaki ng populasyon. Kapag lumalaki ang populasyon sa isang bansa, nangangahulugan ito na malaking potensyal sa lakas paggawa. Ang mabilis din na antas ng paglaki ng populasyon ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng mataas na supply ng nakapagtapos sa paaralan. Ayon sa 2024 Census of Population and Housing ng PSA, ang Pilipinas ay may kabuuang populasyon na 112,729,484. Ang bilang na ito ay kumakatawan sa kabuuang dami ng mga taong naninirahan sa 17 rehiyon sa bansa. Mayroong positibo at negatibong epekto ang paglaki ng populasyon. Para sa positibong epekto, naririto ang malaking lakas paggawa. Ang mga bansang may malaking populasyon ay maaaring magkaroon ng malaking lakas paggawa na mapagkukunan ng mga potensyal na manggagawa. Ito ay maaaring magbigay ng pagkakataon para maisulong ang industrialisasyon at ekonomikong pag-unlad. Sunod ay ang mas maraming consumer. Kung malaki ang populasyon, maaaring magkaroon ng mas malaking pamilihan para sa mga produkto at serbisyo. Maaari itong magresulta sa pangangailangan ng produksyon sa mas maraming manggagawa. At pangatlo ay ang inobasyon at talino. Maaari ding magkaroon ng mas maraming tao na may potensyal na maging mga negosyante o manggagawa. Ito ay magbibigay ng daan sa paglikha ng bago at maraming ideya at inobasyon na magagamit at maiaangkop para sa ekonomiya. Para sa negatibo naman, naririto ang kahirapan. Kung hindi maayos ang pampublikong serbisyo at walang sapat na oportunidad sa hanap buhay, ang malaking populasyon ay magbubunga ng kahirapan. Kapag hindi sapat ang trabaho para sa dami ng mga taong naghahanap nito, ang kompetisyon ay maaaring magpababa ng sahod at magpataas ng kawalan ng hanap buhay. Pangalawa ay ang pagbaba ng kalidad ng buhay. Kapag lubhang marami ang mga tao, maaaring humantong ito sa kakulangan ng pagkain,
mababang kalidad ng edukasyon at hindi mainam na kalusugan ng marami at iba pa. Kung hindi matutugunan ang mga pangangailangan, tataas ang bilang ng mga mamamatay at bababa ang kalidad ng pamumuhay. Panghuli ay ang pagkasaid ng pinagkukunang yaman. Lahat ng pangangailangan ng populasyon ay kinukuha sa kalikasan at likas na yaman. Kapag malaki ang populasyon, maaabuso o makararanas ng labis na pagsasamantala sa mga yamang mineral, kagubatan at iba pang yaman ng bansa. Ito ay maaaring magpababa sa produksyon at magpataas ng bilang ng walang trabaho. Pangalawa sa mga sanhi ng kawalan ng trabaho ay ang resesyon ng ekonomiya. Kaakibat ng resesyon ang kawalan ng trabaho. Ang resesyon o recession ay isang panahon kung saan nagkakaroon ng mababa o mabagal na gawaing ekonomiko. Kapag bumabagal ang takbo ng ekonomiya, binabawasan ng mga mamimili ang paggastos. Dahil dito, mas mababa ang demand para sa mga produkto at serbisyo na ibinebenta ng mga kumpanya. Sa pagbaba ng demand, bumababa rin ang paggawa ng mga kumpanya na maaaring humantong sa pagbabawas nila ng kanilang alok ng mga serbisyo. Ito ay kadalasang humahantong sa tanggalan upang mabawasan ang paggastos nito at hindi malugi. Pangatlo ay ang labis na supply ng mga nakapagtapos ng pag-aaral. Ang edukasyon ay tinitignan bilang isang susi sa pagkakaroon ng matiwasay at produktibong pamumuhay. Kaya maraming individual ang nagsusumikap na may taguyod ang pag-aaral upang makakuha ng trabaho na may disenteng kita at makamtan ang buhay na kanilang pinapangarap. Marami ang nakakapagtapos ng kolehiyo taon-taon, ngunit marami rin sa kanila ang walang trabaho. Pang-apat ay ang kakulangan ng oportunidad sa trabaho. Ang kakulangan sa oportunidad at pagbubukas ng trabaho ay nananatiling isa sa pinakamalaking issue ng mga umuunlad na bansa gaya ng Pilipinas. Taon-taon, maraming mga graduate ng kolehiyo dahil sa libreng pag-aaral sa mga institusyon na pinopondohan ng pamahalaan tulad ng mga pamantasan at kolehiyong pampamahalaan, state universities and colleges, at lokal na pamantasan at kolehiyo, local universities and colleges. Dahil sa kakulangan ng oportunidad, marami sa kanila ay walang mapasukang trabaho sapagkat hindi akma ang kanilang kasanayan sa hinahanap ng mga employer, o kaya ay napipilitan silang pumasok sa anumang trabaho magkaroon lamang ng ikabubuhay. Ang lima ay ang welfare payment. Ito ay tumutukoy sa salapi na ibinibigay ng pamahalaan sa mahihirap na may sakit o walang trabaho bilang tulong. Sa Pilipinas, isa sa mga welfare payment ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na nagkakaloob ng tulong pinansyal na 700 pesos bilang grant pangkalusugan kada pamilya, 300 pesos kada anak sa elementarya at 500 at 700 kada anak sa sekundarya na hindi lalagpas sa 3 anak kada pamilya bilang grant pang edukasyon at 600 naman para sa subsidyo sa bigas kada pamilya. Ibinibigay ang tulong tuwing 2 buwan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ngunit, maaaring maging sanhi ito ng pagpapatuloy ng desempleyo o kawalan ng trabaho ang welfare payment dahil sa mga sumusunod na dahilan. Maaaring lumikha ito ng kulturang palaasa dahil naghihintay na lamang ng tulong pinansyal ang ilang tao kaya nawawalan ng motibasyong maghanap ng regular na trabaho. Maaaring abusuhin ng ilan ang sistema ng pagtulong sa pamamagitan ng pandaraya at panghuhuwad. Bagaman nakapagbibigay ng pansamantalang lunas, hindi nito nasasagot ang mas malalim na issue ng sistematikong kahirapan at di pagkakapantay-pantay. Ang huli ay ang pagbabago sa teknolohiya. Dahil sa bilis ng pag-unlad ng teknolohiya, ang mga kumpanya ay kailangang mamuhunan sa makabagong kagamitan at serbisyo upang mapabilis ang paggawa ng mga produkto at makasabay sa kompetisyon. Nagbubunga ito ng pagnanais nila na pagbabago sa kanilang mga manggagawa. Narito naman ang mga epekto ng kawalan ng trabaho sa individual, ekonomiya at lipunan. Para sa individual, narito ang kawalan o pagbaba ng kita. Ang taong walang trabaho ay nakararanas ng pagkabawas ng kita bilang direktang epekto. Dahil ang isang trabaho ay nagbibigay ng sahod
Ang kawalan nito ay nangangahulugan ng pagbaba sa paggastos. Mas kaunting salapi ang magagamit bilang panustos sa mga pangangailangan. Karaniwan nang hindi siya gumagastos para sa di naman kailangan. Sunod ay ang hamon sa kalusugang mental. Ang kawalan ng trabaho ay nagpapataas ng posibilidad na maghayag ng mga sintomas ng depresyon at pagkabalisa. Iniuugnay rin ang kawalan ng trabaho sa pagbabago sa relasyong pampamilya at sa psikolohikong kalagayan ng asawa at anak. Kung ihahambing sa isang manggagawang may matatag na trabaho, ang walang trabaho ay mas mababa ang pangangalaga sa sarili at mas nakararanas ng problemang psikolohiko. Sunod ay ang suliraning pangkalusugan. Ang kawalan ng trabaho ay maaari ding magkaroon ng malaking epekto sa pisikal na kalusugan ng isang tao. Kaugnay ng stress ang pananakit ng ulo at alta presyon. Maraming tao rin ang umaasa sa kanilang trabaho upang magkaroon ng sigurong pangkalusugan, kung kaya kapag nawala ang trabaho, mahihirapan silang magka-access sa mainam na kalingang pangkalusugan. Sunod ay epekto sa ekonomiya. Narito ang pagbaba ng pambansang kita. Ang mataas na bilang ng walang trabaho ay nagpapahiwatig na ang ekonomiya ay tumatakbo sa ilalim ng buong kapasidad at hindi epesyente. Ito ay humahantong sa mas mababang kita. Dahil sa pagbaba ng kita, ang walang trabaho ay mawawalan ng kakayahang bumili ng maraming produkto na magbubunga ng pagbaba ng paggastos. Pangalawa ay ang pagbaba ng pambansang budget. Ang pagbaba ng budget ng pamahalaan ay isang direktang epekto ng kawalan ng trabaho dahil nababawasan ang nagbabayad ng buwis sa kita. Sunod ay ang pagtaas ng pangungutang ng ating pamahalaan. Kapag maraming tao ang nawawalan ng trabaho, bumababa ang kita ng gobyerno mula sa buwis at tumataas ang gastusin para sa mga programa nito. Upang punan ang kakulangan sa budget, napipilitan ang pamahalaan na mangutang sa mga lokal at pandaigdigang institusyon. Sunod ay ang epekto sa lipunan. Narito ang pagdami ng suliraning panlipunan. Ang bahagi ng populasyon na walang trabaho, halimbawa ay mga kabataan, ay posibleng mauwi sa paggawa ng krimen. Ito ay maaaring humantong sa pagkahiwalay, na isang kondisyon na ang individual o pangkat ay inihihiwalay sa kung saan siya o sila dapat mapabilang. Ang mga kabataang walang trabaho ay posible ring paranas ng hamon sa pakikibahagi o partisipasyon sa lipunan. Sunod ay ang kawalan ng karapatang pampolitika. Ang panahon ng malawakang depresyon noong dekada 1930 ay nagdulot ng malawakang kawalan ng trabaho at kaugnay nito ang kaguluhang politikal sa maraming bansa sa daigdig. Ngayon alamin naman natin ang paglutas sa kawalan ng trabaho. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa Timog Silangang Asya na may mataas na antas ng kawalan ng trabaho. Ang isyong ito ay tinutugunan ng pamahalaan sa iba't ibang paraan gaya ng mga sumusunod. Una ay ang pagreporma sa sistema ng edukasyon. Noong 2013, itinakda ang reforma sa sistema ng edukasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng Batas Republika bilang 10533 o ang Enhanced Basic Education Act of 2013 na lumikha ng programang K-12. Nagdadagdag ito ng 2 taon sa high school na dating 4 na taon lamang, kaya nahati ito sa junior high school at senior high school. Bago ito may sa batas, ang Pilipinas na lamang sa rehiyon ang tanging bansa na may 10 taong batayang edukasyon. Sa pamamagitan ng reforma, inaasahang mapataas ang enrollment sa mga paaralan, mapagbubuti ang akademikong pananagumpay ng mga mag-aaral, at mapahusay ang kasanayan ng mga nagtapos upang sila ay makasabay sa internasyonal na pamantayan. Inaasahan ding makapagtatrabaho na rin ang mga graduate ng senior high school dahil naturuan na sila ng mga kasanayan na tumutugma sa pangangailangan ng mga industriya sa 2 taong idinagdag sa high school. Sunod ay ang subsidyo sa trabaho. Ito ay maaaring ibigay ng pamahalaan sa mga kumpanyang nagbibigay ng oportunidad sa mga walang trabaho. Sa pamamagitan nito, ang gasto sa produksyon ng mga kumpanya ay bumababa sapagkat ang halaga ng bawat unit na pinagkukunan ng paggawa ay bumaba.
Bilang resulta, ang mga kumpanya ay magiging mas handang kumuha ng mas maraming manggagawa. Sunod ay ang paglikha ng empleyo o ng trabaho. Batay sa datos ng PSA, ang employment rate noong 2024 ay nasa 96.2%. Nangangahulugan ito na 48.8 million ang may trabaho. Isang hamon para sa pamahalaan at sa pribadong sektor na lumikha ng empleyo para sa natitirang 3.8 ng lakas paggawa na walang trabaho. Narito ang mga hakbang at maaaring isagawa pa upang makalikha at mapataas ang empleyo sa bansa. Una ay ang programa para sa empleyo. Naglalaan ang mga ahensya ng pamahalaan ng pagsasanay, internship at programa para sa mga naghahanap ng trabaho, nawalan ng trabaho at nag-aaral. Pangalawa ay ang paggastos sa infrastruktura. Nakadaragdag sa paglikha ng trabaho ang mga proyekto katulad ng konstruksyon ng lansangan, tulay at pampublikong gusali na pawang nangangailangan ng mga manggagawa. At pangatlo ay ang pagbabawas ng buwis sa mga negosyo. Ang pagbabawas ng buwis sa mga negosyo ay makalilikha ng oportunidad sa trabaho. Kung ibababa ang buwis na sinisingil sa mga negosyo, magkakaroon ng mga ito ng mas mataas na halagang ipon o kita na magagamit upang magsagawa ng pagpapalago ng negosyo na nangangailangan naman ng dagdag na kawani, tagatayo ng bagong sangay at iba pa. Sunod ay ang pagtataguyod ng lokal na negosyo. Ang mga negosyong lokal ay lumilikha ng maraming trabaho. May mga lokal na negosyo na tumatanggap ng may kapansanan bilang kawani kung saan nagkakaroon sila ng pagkakataon na linangin ang kanilang kakayahan at itrato ng pantay. At panghuli ay ang pamumuhunan sa negosyo o turismo. Isa sa mahalagang sektor sa bansa ay ang turismo. Likha sa sektor na ito ang mga intensibong trabaho na ibig sabihin ay karamihan sa mga trabahong iniaalok ay nangangailangan ng maraming kawani. Kabilang sa mga trabahong maaaring mapasukan dito ay ang pagiging tour guide, travel agent, resort staff, hotel housekeeper, events manager, tour operator at iba pa. Sunod naman sa paglutas sa kawalan ng trabaho ay ang pagpapalakas sa mga organisasyong di pampamahalaan. Nakikipagtulungan ang mga organisasyong di pampamahalaan o non-governmental organization, NGO sa parehong publiko at pribadong sektor upang lumikha ng mga oportunidad sa trabaho para sa mga mamamayan. May mga NGO na nangangailangan ng mga manggagawa na may kasanayan sa pangangalaga ng kapaligiran, pagtugon sa mga nasalanta ng kalamidad, at pagtulong sa kababaihan, kabataan at iba pang pangkat na nasa laylayan ng lipunan. Ngayon, alamin natin ang kalagayang ekonomiko ng Pilipinas sa ilalim ng pandemya. Sa huling bahagi ng dekada 2010, naging maliwanag ang pagtingin sa kinabukasan ng Pilipinas. Kinilala ang bansa bilang isa sa mga bansang pinakamabilis na antas ng kaunlarang ekonomiko. Maituturing itong tagumpay mula sa pagkakasadlak ng ekonomiya ng bansa noong kalagitnaan ng dekada 1980. Ang mga taon ng pagsisikap at mga reforma ay tila nagbunga dahil sa 6% na taunang antas ng pag-unlad na nakamit ng bansa sa pagitan ng 2010 at 2019. Noong 2018, ito ay umabot sa 6.34% na bahagyang bumaba sa 6.12% pagsapit ng 2019. Narito ang ibang epekto ng pandemya sa bansa ng Pilipinas. Una ay ang pagbaba ng remittance. Dahil sa pandaigdig ang lawak ng pandemya, maraming migranting Pilipino ang nawalan ng trabaho o nabawasan ng kita. Bunga nito, bumaba ang remittance mula sa ibang bansa na isa sa mga pangunahing nagtataguyod ng ekonomiya ng bansa. Pangalawa ay ang pagkawala ng trabaho. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang pagpipigil ng maraming bansa sa pagpasok ng mga tao upang mapabagal ang pagkalat ng COVID-19. Bilang epekto, maraming manggagawang migrante ang hindi nakabalik sa kanilang mga trabaho sa ibang bansa at hindi makalabas ng Pilipinas. Sunod ay ang pagbaba ng pamumuhunan. Dahil sa kawalan ng katiyakan ng ekonomiya, bumaba ang domestiko at dayuhang pamumuhunan sa bansa. Maraming negosyo ang nagpasya na tuluyan o pansamantalang magsara dahil sa kawalan ng tila kumpiyansa sa kalagayan ng ekonomiya. Sunod ay ang pagbabago sa edukasyon.
Bagaman nagsara ang mga paaralan, pinagpatuloy naman ang leksyon ng mga estudyante sa pamamagitan ng online o paggamit ng module na material. Dahil hindi rin gaanong maganda ang karanasan sa malawakang pag-aaral online, inaasahang magkakaroon ito ng epekto sa kalidad ng susunod na henerasyon ng mga empleyado. Sunod ay ang pagtaas ng pambansang utang. Napilitang mangutang ang pamahalaan upang tugunan ang mga suliraning dala ng pandemya. Ang pangungutang ng bansa ay maaaring magkaroon ng epekto sa katatagang pinansyal ng bansa. Batay sa datos ng World Bank, nasa higit 98 bilyon ang panlabas na utang ng Pilipinas noong 2020. At panghuli ay ang pangangailangan sa sistemang pangkalusugan. Ang paglaganap ng pandemya ay nagdudulot ng paglobo ng mga gastusin para sa kalusugan ng mga mamamayan. Kabilang na ang mga gamit na panhadlang sa pagkalat ng COVID-19 at bakuna. Ilang hamon noong pandemya ay ang kakulangan ng mga health worker at quarantine facility. Sa kabila ng mga pagsubok na dala ng pandemya, ang Pilipinas ay patuloy na naghanap ng paraan upang maibsan ang epekto nito sa ekonomiya. Kaya nagpatupad ang pamahalaan ng iba't ibang programa, nag-alok ng tulong pinansyal sa mga apektadong sektor at sinubok na patatagin ang sistema ng pangangalaga ng kalusugan. Hanggang dito na lamang po ang talakayan natin ngayong araw. Sana ay marami kayong natutunan. Paalam!